Love the Lord. Serve the Lord. Trust the Lord. Thank the Lord. And unto the mighty King who dwells in the heaven, let us now praise the Lord. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, shalom, kurama, kurama, shida, dahura, makatma. Hallelujah, hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa at ang lahat ng aming nakikita at di nakikita. Muli sa dakong ito sa gabing ito, kami nagkakatipon upang ipatuloy na aming sambahin at purihin at pasalamatan. Loobin mo na kami rin ay patuloy na samahan at patuloy na turuan ang iyong mga banal na aral na sa gayon kami matutong makalakad sa iyong banal na katwiran. Pagpalain ang iyong papawid upang sa bawat sulok ng daigdig na naririnig ang mabuting balita, ikaw ay papurihan at sambahin. Pagpalain ang lahat na tao na karating sa banal mong harapan, ang may makaramdaman lubos ang pagalingin sa pangalan ni Jesus. At lahat na kailangan itataas niyo pong ipagkaloob sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain higit sa lahat ang mabuting balita ng ating hatid upang ito'y sa aming lahat ay magbigay ng lubos na liwanag sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Let's take a reading from the Gospel according to Mark, chapter 7, verses 1 to 23. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were unclean.
that is unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with unclean hands?" Jesus replied, "Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men.' You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men." And he said to them, "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, 'Honor your father and your mother,' and anyone who curses his father or mother must be put to death. But you say that if a man says to his father or mother, 'Whatever help you might otherwise have received from me is korban,' that is a gift devoted to God, then you no longer let him do anything for his father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that." Again Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a man can make him unclean by going into him. Rather, it is what comes out of a man that makes him unclean." After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. "Are you so dull?" he asked. "Don't you see that nothing that enters a man from the outside can make him unclean? For it doesn't go into his heart, but into his stomach, and then out of his body." In saying this, Jesus declared all foods clean. He went on, "What comes out of a man is what makes him unclean. For from within, out of men's hearts, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and make a man unclean." Purihin ang Panginoon. May mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo.
Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Pagalang nahandog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay ito tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraan, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng maturong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at na makapasok na sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga lagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinodumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Brothers and sisters, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Let's give Him thanks with a grateful heart.
Taas niyo dalang kamay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, lagay niyo muna ang ulo niyo sa kamay niyo. Mayroon lang akong tatanong. Kapag nasagot niyo ang tanong na ito, lahat na prayer request niyo answered. Unang tanong, bakit kayo balik ng balik dito? Ha? Ba't kayo nagtitsaga magpuyat? Magtayo-tayo dyan? Ha? Nagkagagastos pa kayo ng malaki? Bakit kayo balik ng balik dito? Ha? Okay. Mahalaga po ang katanungan ito sapagkat ito po ay tinanong sa akin ng Espiritu ng Panginoon at tinanong ko rin sa aking makasamahang disciple preacher kahapon, maging sa isang pari at kay Brother Ray Vargas. Ang tanong ko ay ganito, bakit ba tayo nagpapakahirap pumunta sa ibang bayan para mangaral ng salita ng Diyos? At bakit ba si Brother Mike nagpapakahirap ng 2-3 oras sa entablado na minsan di naman nagugustuhan ng tao? Sinasabi ko, nagagalit pa sila, iniinsulto pa tayo. Eh bakit balik ng balik pa ako rito? Kayo rin. Anong narinig nyo nung Sabado? Kakasan nyo? Nothing! Hallelujah. Without God, there's nothing I can do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Without God, there's nothing I can do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Absolutely nothing for me. Too difficult for me. Nothing, absolutely nothing can separate us from the love of God. Nothing, absolutely nothing that God doesn't see. Nothing, absolutely nothing of the things that we need to without God, there's nothing I can do. Everybody sing without God. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Without God, there's nothing I can do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Nothing, absolutely nothing that God doesn't do. Nothing, absolutely nothing. The falls, this is if you do. And nothing, absolutely nothing. That can harm us in our way. Nothing, absolutely nothing. Can save us, Jesus set us free. Without God, there's nothing I everybody can sing. Do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Without God, there's nothing I can do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. And nothing, absolutely nothing will be too difficult for me. And nothing, absolutely nothing can separate us from the love of God. And nothing, absolutely nothing that God doesn't see. And nothing, absolutely nothing the things that we need today. Without God, there's nothing
There's nothing, absolutely nothing that can harm us in our way. There's nothing, absolutely nothing can disturb us. Jesus set us free. Without God, there's nothing I can do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Without God, there's nothing I can do. Everybody sing without God. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Without God, there's nothing I can do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, for the last time, without God, everybody sing. There's nothing I can do. Without God, nothing will come true. Without God, nothing will I be. But with God, all things are possible for me. Taas ang mga kamay. Absolutely nothing will be too difficult for me. Absolutely nothing can separate us from the love of God. Purihin ang Panginoon. Okay. Tatanong ko muli kayo. Ano ang narinig nyo ng Sabado? Ano ang natutuhan nyo ng Sabado? Ay, bakit pa ako magpapakahirap dito? Wala naman pala tayong natututuhan. Ha? Okay, makinig kayo sapagkat mahalaga po itong mabuting balita ngayon. Ha? So, tinanong ko sila, bakit pa kayo nagpapakahirap? So, sabi nung pare doon sa Luciana, kasi Brother Mike, marami ang aanihin, kakaunti ang manggagawa. Ang sagot ko, anong pakialam ko doon? Hindi naman ako pare. So, doon pare, oo nga naman. Sabi niya. So, tanong ko ulit doon sa aking kasamahan disciple. Sabi ko, sagutin niyo nga ako, bakit? Hindi na masagot. O kako, dadalhin ko kayo sa isang katanungan na madali niyong masagot. Kako, may asawa ka na ba? Sabi sa akin ni Barret Gerard, opo. Kako, bakit ka trabaho ng trabaho pagkatapos yung sweldo mo, intriga mo sa asawa mo? Kagastusin naman niya. Pagkatapos na ubusan ka, hingi kang pamasahe, hawayin ka pa niya. Pero tuloy pa rin trabaho mo para lang mayroon kang may bigay sa asawa mo at pamilya mo. Bakit? Kasi po, obligasyon natin yun eh. Obligasyon. Kako, patay kang bata ka. Kung ako ang asawa mo, hiwalayan kita. Bakit po? O bakit kayo nagsisimba? Lakasan mo. Dahil mahal natin ang Diyos. Kaya kayo balik ng balik rito, nagpupuyat inuulan, dahil mahal nyo ang Diyos. Kung kayo na parito para magpagaling lang, hindi kayo gagaling. Kung kayo na parito para humingi lang ng bisa, hindi kayo bibigyan ng bisa. Kung ako ay naparito para magpagwapo lang sa inyo, ay matagal akong tumigil dito. So bago ko lumabas, tinanong ko rin Sister Belen. Sister Belen, sagutin mo ang tanong na ito. Matagal siya nag-isip. Sabi ko, okay, 47 years na tayo. Kahit hindi mo gusto, pinaglingkuran kita hanggang ngayon. Kako, bakit? Ang sagot niya, kasi mahal mo ko. Amen ba? Kung tayo nagpapagod, dahil mayroon silang gustong makuha sa Diyos, madali tayong magsawa. No?
Pag hindi tayo answered prayer, ayaw na. Marami na pong lumapit sa akin yan, ayaw na. Kasi, ang utos ng Diyos ay, unahin natin siya. Sapagkat alam naman niya ang lahat na kailangan natin. Hindi pa tayo humingi, alam na. Kaya sabi niya, huwag ka mag-alala. Huwag ka mabalisak sa kung anong bagay. Alam ko lahat yan eh. Unahin niyo ko, sabi ng Panginoon. Unahin sa ano? Ha? Unahin natin, una sa lahat, na siya ay ating ibigin. Mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Buo. Hindi hati. Hindi, mahal ko yung asawa ko, kalahati si Kristo. Hindi. Yung asawa, pangalawa na lang yan. Number 2 na lang yan. Amen? Kaya pag ayaw ng asawa niyong punta kayo dito, sabihin nyo, number 2 ka lang naman ha. Number 1 ko si Jesus. Diyan ka na lang. Amen ba? Pag iyan ang ating naging panuntunan sa pagsamba sa Diyos, wala kayong hihingin na hindi niya ibibigay. Taas yung inyong makahilingan. Una sa lahat, tuturuan ko kayong manalangin ngayong gabi ng nararapat. Kasi maragtatanong sa akin, Brother Mike, tagal na yung aking kahilingan, walang nangyayari. Ano ba yan? Bakit yung iba may nangyari na, sa akin wala pa? Okay, sabihin niyo, Panginoong Hesus, ako po ay naririto, nagpupuyat, nagpapagod, dahil mahal kita. Ibig kitang makatagpo, makaisa. Ibig kong ikaw ay aking sambahin, purihin, at pasalamatan sa inyong kabutihan at kagandahang loob sa akin. Na bagamat ako ay makasalanan, patuloy na nagkakasala, patuloy na sumusuway sa inyong mga kautusan, patuloy na binabaliwala ko ang inyong mga aral, hindi nyo ako nakakalimutan, hindi nyo ako tinitigilan na matutong sa inyo ay lumapit at matutong magmahal. Panginoong Hesus, loobin mo nawa mula sa gabing ito lahat ng aking gagawin, paggising, pagtulog, gagawin ko alang-alang sa mahal kita. Lahat na aking gagawin sa aking kapwa, gagawin ko alang-alang sa mahal kita. Kaya naman, taos-puso akong nagpapasalamat sa gawain ito na ako ay inyong patuloy na binubuksan ang aking kaisipan, kalooban, pananaw, pandinig, nang sa gayon ang liwanag na nagbibigay kaalaman, liwanag na nagbibigay ng buhay sa akin ay manatili galing sa inyong kapangyarihan. Hesus, ngalan mo lamang ang dapat parangalan. Ngalan mo lamang ang dapat kong isipin sa maghapon at magdamag. Ngalan mo lamang, Hesus, ang dapat kong sandalan, sapagkat ako'y nananalig na ako ay hindi ninyo pababayaan, hindi ninyo bibiguin sa lahat ng aking pangangailangan. Ngayon paman, ako ay nagpapasalamat sapagkat
Alam kong lahat ng aking kahilingan ngayon na aking isinulat at aking isisigaw, inyo nang ibinigay. 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 Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tasan to lang kamay. 1, 2, 3. Hallelujah. Okay. Sabihin nyo, nothing. Noong nakaraan Sabado, ipinahayag sa atin Espiritu ng Panginoon ang kalagahan pala ng salitang nothing. Wala. Akala natin, pag wala, wala talaga. So, apart from Jesus, we can do nothing. Remember, nothing was made that has been made without Jesus. Third, remember that God creates new things out of, takasan nyo, nothing. Fourth, nothing in all creation is hidden from God's sight. Tandaan nyo ito, ha? Walang nalilingid sa paningin ng Diyos. Kaya yung ginagawa nyo, habang nagsasalita ako na kayo ay nag-uusap din, nakikita ng Diyos yan. Yung ginagawa nyo, nagbabasa kayo ng text, kitang-kita ng Panginoon yan. Yung ginagawa nyo na hindi kayo magpaghintay, binubuksan nyo na inyong baon at kumakain, nakikita rin ng Panginoon yan. Amen ba? At kayo mga mandurokot dyan, nalakad ng lakad, mag-iikat kayo. Pag nadukot kayo ng Panginoon, sa presento ang punta nyo. Panlima, with faith, nothing is impossible. Okay, makinig kayo. Mayroon po akong dagdag na pahayag tungkol sa 1 + 1 = 3 sapagkat yan po ay pinagtatalunan ng ibang marurunong. Bakit daw binabago natin ang arithmetic sa mundo? Hindi po ito arithmetic ng mundo. Ito po ay kapahayagan ng Diyos sa mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Amen? Now, when you say, kanina may narinig pa totoo na may sakit, matigas ang ulo ng mister niya, ayaw maniwala, pinaghihingalo na, so ginamit ng message 1 + 1 = 3. Sumagot yung may sakit ng 3. Inulit yung 1 + 1, sumagot 3. So, kumaling. Umigi. Alam niyo kung bakit? When you say 1,
that is not the work of God. That is the work of evil in your life. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng Diyos na tayo ay nalulungkot. Ayaw ng Diyos na tayo ay namimighati. Ang gusto ng Diyos, happy you, happy me. Happy tayo every day. Amen? Happy me, happy you, happy me, happy every day. Happy you, happy me, happy you, happy me, happy every day. Happy you, happy me, happy you, happy me, happy all the way. Happy you, happy me, happy you, happy me, happy every day. God is in you. God is in you. God is in me. God is in me. God is in us. God is in us. Say rejoice. Rejoice and be happy. We remain. He remains in Him. He remains in us. He remains in us. Makes His joy complete. Makes His joy complete. And we will be happy. Everybody sing happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all the world. Sabihin mo sa'yo katabi. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy every day. Once again, happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all the world. Awitin natin lahat. Happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy every day. God is in you. God is in you. Sabihin mo sa'yo katabi. God is in me. God is in us. Everybody sing rejoice. Rejoice and be happy. He remains in me. He remains in us. He remains in us. Makes His joy complete. Makes His joy complete. And we will be happy. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy everybody sing happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy every day. Yung malakas sabihin natin. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all the way. Happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy. Once again, God is in you. God is in you. God is in me. God is in me. Everybody sing, God is in us. God is in us. Rejoice. Rejoice. And be happy. He remains. He remains in Him. He remains in us. He remains in us. Makes His joy complete. Makes His joy complete. And He will be happy. Everybody sing happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all the way. Awitin natin lahat. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy everybody sing happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all the way. Yung malakas happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy come on everybody sing happy you. Sabihin mo sa iyong katabi. Happy you. Happy me. Happy all the way. Happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy every without the instrument. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all yung malakas mo. Sabihin mo sa katabi mo. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy every come on everybody now. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all the way. Happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy for the last time everybody sing happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy all the way. Happy you. Happy you. Happy me. Happy you. Happy me. Happy every day. Purihin ang Panginoon. Okay. Lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Kala nyo, nagbibiro lang tayo.
This is number 4, nothing tonight. Know that there is nothing better for us than to be happy and do good while we live. Narinig yun? There is nothing better for us than to be happy and do good while we live. For this is a gift from God. Happiness is a gift from God. Hindi basta nakukuha yung happiness na yan. Hindi happiness ng 4 kantos yan. Kasi ang happiness ng 4 kantos may hangover the following day. Hindi rin ito happiness sa bar. Ito'y happiness na galing sa Diyos. Na kahit gutom na tayo, happy pa tayo. Na kahit iniwan tayo ng asawa, happy pa rin tayo. Na kahit na tayo ay nalugi sa negosyo, happy pa rin tayo. Hindi tayo nag-iisip magpakamatay. Amen? Ecclesiastes chapter 3 verses 9 to 13 says, What does the worker gain from his labor? I have seen the burden God has laid on men. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. I know there is nothing better for man than to be happy and do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his labor. This is a gift from God. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yeah. What does the worker gain from his labor? I have seen the burden God has laid on me. Yung sinasabi ko kanina, bakit ba tayo trabaho ng trabaho? Babangon sa umaga, kung may trabaho nagmamadali, trabaho maghapon, halos nakakalimutan na kumain, iniisip yung trabaho, iniisip yung negosyo, kung ano-ano lang na pinapasukan ng negosyo. No? Pagdating ng gabi, pagod na pagod tayo. Ano? Hindi nyo ba napupuna yun? Kung ikaw naman labandera, wala kang magawa kundi maghapon. Wala sa umaga maglabada. Amen? Kung ikaw naman karpentero, wala kang magawa maghapon. Kahit pagod na maglagari. Kung ikaw naman may driver, kahit kulang sa pasada, kahit kulang na ang sumasakay, patakbo pa rin, patakbo ng sasakyan hanggang sa nauubos ang gasolina. Inaabot ng hating gabi. Patang-pata na pagdating sa bahay. Ano? Nayayakap pa si Mrs.? Wala na. Pagdating sa bahay, hilata na sa kapaguran. Ano? Amen ba? Si Mrs. naman ang ginawa, maglinis. Linis dito, linis doon. Ikot ng ikot sa bahay. Hindi nyo ba napupuna yan? Amen? Ako lang, naisip ko, sabi ko, Sister Belen, maaga na naman, bibihis na lang kami. Pasok naman, kami dalawa nang nalaman. Yung aming mga anak, may kanya-kanya naman pamilya, ay isa na lang naiwanan sa amin. Yung aming bunso, congressman, ay kung dumating naman hating gabi dahil lang sa Congress. So kami dalawa lang. Pero sige pa rin, trabaho pa rin. Kako, Sister Belen, ba't ba tayo trabaho ng trabaho? Ha? Ay 71 na ako. Sige pa rin. Alam mo, siguro hanggang 90 magtatrabaho pa rin ako. Alam niyo kung bakit? Iyan ang parusa sa atin ng Diyos. Totoo, hindi. Taas ang kamay niyo, taas ang kamay niyo. Sa totoo lang, ayaw ng Diyos na tayo mapagod. Nung unang panahon doon sa Harden, relax lang si Eva at si Adan. Tumutubo yung kahoy na mumunga ng sagana at ang sabi ng Diyos, so ayan, mga kahoy, nakikita nyo sagana dyan, sa inyo lahat yan, makakain nyo lahat yan, alagaan nyo yan. Huwag lang yung pakikialaman yung bunga ng sa gitna ng halamanan. Relax sila doon. Ha? Alam mo yung mga halaman, kahit itanim niya, mabubuhay yan. Binubuhay ng Diyos yan. Ano nangyari? Pinakialaman, nung babae,
Sa halip na yung Diyos sundin, yung salitaan na Diyos, sinunod yung ahas. Ang ahas na yan, talang ahas yan eh. May sinasabi na, may ahas sa bahay na ito. Diba? Ganyan eh. So ano nangyari? Ito ang sentensya ng Diyos. Ikaw babae, dahil ikaw nang pinagbuhatan ng pagkakasala ng lalaki, ito ang daraanan mo. Magbubuntis ka, sa bubuntis mo, maglilih ka, araw at gabi, aaray ka. Pag malapit ka manganak, aaray ka ng lalo. Pag namanganak ka na, sisigaw ka, aray ko na! Ayaw ko na. Pero paglabas ng bata, titingnan mo, gwapong tulad ni... Tapos sabi mo sa mister mo, di pa wala pang isang buwan, isa pa nga. Ikaw naman lalaki, sabi ng Diyos, dahil nakinig ka sa babae, sa halip makinig ka sa Diyos, nakinig ka sa babae, magtatrabaho ka araw at gabi, magbubungkal ka ng lupa, magpapawis ka, magpapagod ka, hanggang sa patampata ka na, pagkatapos yung aanihin mo, bibigyan mo sa asawa, siyang kakain at gagastos. Nagbago na ba yun? Hindi. Kaya tayo nagtataka. Bakit? Alam mo, may mga matatanda na mayaman na. Kita nyo dyan, mayaman na. 80 na. Napakayaman na, pero nagtatrabaho pa. Tatrabaho pa. Ano? Ano pa kayo hinahanap niyan? Pero, wala tayong magagawa. Sapagkat, iyon ang utos ng Diyos. Ha? O, basahin nyo. Yan nyo? Pagtaas lang kamay, hirap na tayo eh. Ha? Hindi pa pinabababa, nakababa na lahat eh. May napapunan nyo yan? Hallelujah. Oh, what does the worker gain from his toil? Ano naman napapala sa kapatatrabaho natin? Sabi dito sa Biblia. I have seen the burden God has laid on men. It's a burden, ha? Pabigat. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. I know there is nothing better for men than to be happy and do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his labor. This is the gift of God. Magagawa na lang natin, pagkatapos ng maghapon magtrabaho, wag mong itatago yung pinagpaguran mo. Bili mo na ng mainom. Bumili ka na ng agwabilin, ha? Bumili ka ng masarap na pagkain. Ha? Mayroon dyan, may pera, tuyo ang inuulam. Tinatago ang pera. Ano? Nung magkasakit sa bato dahil sa katutuyo, anong nangyari sa inipon niya? Naubos sa kadadialysis. Di ba? Mga ganyan tayo. Nakikinig ba kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Enjoy the fruit of your labor. Kaya sabi ko rin sa mga nandito, ng isang buwan, nandito si Dr. Merce. Dr. Merce, dyan sa Australia. Isa na yun sa mayaman. Nako, ang pasyente niya napakahaba. Hindi na mapintang mukha sa trabaho. Kako, anyaman mo na. Trabaho ka pa ng trabaho, kako. 12, kailan ka nagpabakasyon? No, dahil walang bakasyon. Ngayon, salamat sa isang babakasyon na. Alam mo, Brother Mike, wala nang marinig kita, sabi niya, natuto akong magbakasyon. 1 buwan sa 1 taon. Ginagastos ko yung pinaghirapan ko. Tama ka ko. Kailan mo pagagastusin yan? Kung uugod-ugod ka na, wala ka nang magagawa. Maraming ganyan, di ba? Mag-ipon muna tayo para pag-retire natin. Mayroon natin na-ipon, nag-retire. Ano? Napakinabangan yung na-ipon? Wala nang panlasa. Bawal na yung ganito. Bawal na yung ganito.
Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nakikinig ba kayo? Anong naririnig nyo? Lakasan nyo. Ayan. There is nothing better for man than to be happy and do good while we live. This is a gift from God. Mag-happy-happy naman kayo ni Mrs. Amen ba? Hallelujah. Pag ilan na tayo? 5. Know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it. Nothing can be taken from it. Tandaan nyo na lahat na ginagawa ng Diyos, panghabang panahon, hindi magbabago at hindi maaring baguhin ng tao. Hindi pwedeng bawasan ng tao at hindi pwede rin dagdagan ng tao. Amen? Kung anong binigay sa iyo ng Diyos, yun na yun. Enjoy it. Huwag mo nang papalitan ang ilong mong yan. I-enjoy mo na yan. Huwag mo nang papalitan ang mukha mong yan. Pinalitan yung ilong, hindi na bagay doon sa mukha niya. Pinalitan yung mata, lalong hindi bumagay doon sa mukha niya. Kung malaki ang mata mo, maganda sa paningin ng Diyos yan. Amen? Kung ano-anong ginagawa natin sa buhay natin. Tayo niyo si Brother Mike. Natural lang yan. Amen? Hallelujah. Basta happy ka sa loob, mukha mo happy rin. Amen? Pag-enjoy ka sa loob ng puso mo, enjoy ang mukha mo rin. Enjoy lahat sa loob ng sambahayan mo. Amen? Pero kung maasim ang puso mo, mukhasim rin ang mukha mo. Maski ano pang bilo beautiful mo dyan. Amen? Sayang lang ng pera mo. Pumunta ka sa El Shaddai. Uminom ka na aquabilina. Hallelujah. Alam nyo? Hindi ako nagbibiro. Gagawin ko kay lahat na gwapong tulad ko. Naniwala kayo? Ha? I want you to be happy as I am happy. I said, why I am sacrificing here? Actually, I'm not sacrificing here. I'm enjoying it. Yung magsalita ko na nakikinig kayo, I enjoy it. Hanggang umaga. Pwede kong gawin yun. Amen? Hindi naman kayo makakaalis eh. Bakit? Ay, yung aalis, walang pagpapala eh. Nasa huli yung pagpapala eh. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Know that what God has done will endure forever. Nothing we can take from it. Nothing we can add on it. Wala tayong madadagdag doon. Ha? Wala tayong matatanggal doon. Nothing can be taken from it. God does it so that men will worship Him. Whatever is, has already been. And what will be, has been before. And God will call the past to account. Kung ano man ang nangyayari ngayon, nangyari na noon. At mangyayari pa. Paikot-ikot lang. Sabi ni Haring Solomon, ito ang isang hiwaga na aking nakita sa aking pag-aaral ng lahat ng bagay. Ako ang pinakamarunong na naging hari ng Israel. Pinag-aralan ko ang lahat. Pinagmasdan ko ang ulan. Pinagmasdan ko ang dagat. Lahat na patak ng ulan, pupunta sa ilog. Pagdating sa ilog, pupunta ang agos sa dagat. Ito ang hiwaga, sabi niya, hindi naman nadadagdagan ang tubig sa dagat. Narinig niyo? Hindi naman nadadagdagan ang tubig sa lupa.
Andiyan pa ba kayo? Hallelujah. Ang tao ganun din. Ha? Ito pa, mamaya pakinggan nyo. Magugulat tayo. Kaya binabasa ko at sabi ko, oo nga naman, bakit pa ba tayo nagpapakahirap? No? Sixth, know that there is nothing new under the sun. Wala nang bago sa mundong ito. Lahat na nakikita natin ngayon, nandyan na yan. Yung cellphone, di pa na-imbento ng tao yan, nandyan na yan. Alam niyo kung sinong unang gumamit ng cellphone? Langgam. Oh, langgam. Langgam. Maglagay ka ng asukal sa ibabaw ng lamesa. May isang langgam. Tumalikod, kapag balik mo, marami na. Hindi naman umalis yung langgam sa lamesa. Anong gawa? Nag-text na. Nag-text na. Amen ba? Amen. Kaya diyan galing yan eh. Ha? Kaya sabi sa Biblia, ikaw tamad, mag-aral ka sa langgam. Mag-aral sa langgam. Pinag-aralan ko po ang langgam. Ang langgam, number 1 na generous. Very generous ang langgam. Pag may nasusumpungan na pagkain niya na matamis, di tinatago, sinusulo yan. Tinitext lahat ang buong bayan. Yan. Hati-hati sila. Tao, pag may nasumpungan na ganon, ay naku, pinakatago-tago yan. Hindi na pinapaalam. Totoo, hindi. Amen? Kaya sabi dito, there is nothing new under the sun. Wala nang bago. Ecclesiastes chapter 1 verses 8 to 10 says, all things are wearisome. More than one can say, the eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Ang mata natin, wala namang kasiyahan yan. Kung ano-ano ang sinesilip yan. Kung ano ang tinitingnan yan. Ha? Walang kasiyahan ang mata. Ang tainga, wala rin. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. What has been, will be again. What has been done, will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new. It was here already long ago. It was here before our time. Hindi tayo masasabi, ay halika, bago ito. Walang bago dyan. Andyan na yan, di pa tayo sinisilang. Nilagay na ng Diyos yan dyan. Narinig niyo yun? Nilagay na ng Diyos yan dyan. Hindi lang alam ng tao, kaya ang tao pinag-aaral. Binibigyan ng karunungan para yung mga bagay na hindi natin alam, malaman natin. For example, sa bulaklak na ito, wala namang kwenta mga halaman na ito doon sa kanyang kinalalagyan eh. Ha? Subalit may nakaisip, tinitas yan, ninegosyo. Ayan. Sa akala nyo, libre ito. Binabayaran natin yan. Yung mga bulaklak dyan sa dangwa. Di ba? Libre yan. Pero nung una, dinadaanan natin sa mga bundok, ang daming mga ganyan, no? Binabaliwalan natin, pero kayamanan pala yun. Ang ating bayan, mayaman. Mayaman na mayaman ang ating bansa. Sa lahat ng klaseng halaman, binabaliwala lang ng tao kasi mga bulag tayo. Bulag. Ha? Maghintay kayo. Pagyayamanin tayo lahat dito ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay tayo nyo? Pinag-aagawan nila? Know that there is nothing new under the sun. Nandyan na yan. Yung television na yan, andyan na yan, noong unang panahon pa. Yung mga radyong yan, nandyan na yan. Hindi lang natin na tikpan eh. Hindi pa kayo nagtataka? Hello? Anong ginagawa ko? Nagtitelepono. Diba? Hello? Kumusta kayo dyan sa Amerika? Oh, may sagot sila doon.
Alam niyo kung bakit? Naririnig nila ako eh. Sa pamagitan ng e-radio portal. www.eradioportal.com. Naririnig nila ako doon. At the same time na sinasabi ko to, nagpapalakpakan sila ngayon sa Hong Kong. Nagpapalakpakan sa Macau. Nagpapalakpakan sa London. Nagpapalakpakan sa Canada. Lahat na nakikinig sa mensahe ito, this is live, sa Ambel City. Sumigaw kayo ng malakas. Ayan. Naririnig dyan. Yung mga siraulo, naririnig dyan. Diba? Paano nangyari yun? Sa layong yun. Paano? Di ba kayo nagtataka doon? Ha? Paano mapaliwanag yan? Sabi ni Brother Ray Vargas, pag hindi mo mapaliwanag, sabi mo, it's a mystery. It's a mystery. Sa halip na alamin yung sagot, it's a mystery. Hallelujah. Tanong ko sa kanila, bakit ba tayo kain ng kain? Kakain sa umaga, kakain sa tanghali, kakain sa gabi. Yung iba mayroon pang in-between. Bakit kayo kumakain? Ha? Nagugutom? Ay, bakit naman kayo nagugutom? Kumain na kayo, nagugutom pa rin. Sagutin niyo ko, bakit nagugutom ang tao? Ha? Oo nga, bakit? Sabi niya. Dapat kumain na tayo, hindi tayo magutom dapat eh. Bakit nagugutom? Kasi yung kinakain natin, lumalabas rin. Nawawala rin. Kaya nagugutom. Bakit kailangan magutom? Plano ng Diyos yan para hindi ka maging tamad. Amen? Pag hindi ka kumain, mangyari sa'yo. Pag hindi ka dumumi, ang mangyari sa'yo. Kita mo? Cycle yan eh. Hindi ba? Nakikita niyang hiwaga ng buhay. Amen? And finally, nalaman ko ang susi ng kanyang mga pala. Sa gabay ng bigay na pinagpala. Taas sa mga kamay, finally. Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay tagumpay. Sabay-sabay! Yes! Ang buhay ko ngayon siksik-biglig ng biyaya. May pagsubok man ay di alala. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan, sa pagtahat sa landas ng kamanalan. Huwag kagalakan ita sa mga kamay, finally. Ako ngayon malaya na. Finally. Ako ngayon mayaman na. Finally. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Yes! Finally. Minsan ba anong kagalakan? Ang aking nalalaman. Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niyang pinagpala.
Lumundag ng mga pinagpala! Ako ngayon ay pinagpala, finally. Ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Finally. Ang buhay ko ngayon, siksik bigling biyaya. Ngayon, siksik-bigling ng Sabihin ko sa iyong katabi kong may pagsubok man, pagsubok ay di alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan, sa pagtahak sa landas ng kabanalan, huwag kagalangan ta sa mga may finally. Ako ngayon malaya na. Ako ngayon malaya. Sumigaw ang mayaman na. Ako ngayon mayaman na, finally. Ako ngayon ay magaling na. Ako ngayon ay magaling na, finally. Sabay-sabay! Finally. Finally! Finally. Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong. Lumundag na ang mga pinagpala! Ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Finally. And finally! Finally. Sabay-sabay! Finally. Finally! Finally. Sabay-sabay! Finally! Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, finally, lagay ang ulo sa kamay. Mahalaga po ito. Ha? Ecclesiastes chapter 2 verses 10 to 11 and Ecclesiastes chapter 3 verse 22. King Solomon said, I denied myself nothing my eyes desired. Sabi na rin Solomon, lahat na nagustuhan ng mata ko, in-enjoy ko. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my work, and this was the reward for all my labor. Yet, when I surveyed all that my hands had done, in what I have toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun. So, I saw that there is nothing better for a man than to enjoy his work, because that is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? Okay, ito po ang final words ni Haring Solomon bago siya siguro inabot ng katandaan. Sabi niya, in-enjoy ko lahat. Lahat na magustang mata ko. Alam mo si Haring Solomon, 700 wives, 300 concubines, 700 ang asawa, pinakasalan, 300 ang kabit. Grabe. In-enjoy talaga niya. Ha? I refuse myself no pleasure at all, sabi niya, ha? I refuse my heart, no pleasure. My heart took delight in all my work. I denied myself nothing my eyes desired. Yet, ngunit ang wika niya, inisip kong mabuti ang maginawa ko at ang hirap na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay walang kabuluhan, na uuwi lamang sa wala ang lahat ng bagay. Kaya wika niya, and so, I saw that there is nothing better for a man than to enjoy his work, because this is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? Sabi niya, ito na lang ginawa ko. Ha? At ito ang dapat gawin ninyo. Wala naman tayo magagawa kundi magtrabaho eh. Pag hindi ka nagtrabaho, mamatay ka sa gutom. Mamatay ka ng maaga. Di ba? So mahirap man
ang ating ginagawa, sabi ni Haring Solomon, enjoyin na natin. Enjoyin na natin. Bakit? Walang kapagsasabi na pagkatapos ng buhay na ito, yung lahat natin pinaghirapan, makikita pa natin. Wala na. Wala na. Wala na. So, namatay si Haring Solomon din. Pinakamayaman na hari. Si Queen of Sheba, ang kahuli-ulihang nabihag ni Solomon. Nung una, hindi maniwala sa Queen of Sheba sa makwento-kwento. So, ang ginawa niya, pinasyalan si Solomon sa kanyang palasyo. Pinakita ni Solomon lahat ng kayamanan niya. Ilang palasyo, ilang bodega yung maginto doon. Pilak, everything. Perlas, lahat. Kayamanan doon. Tapos pinakita ni Haring Solomon lahat ng kanyang mga asawa at mga kabit. Mga bata pa, magaganda. Tapos nakausap si Haring Solomon, talagang matalino. Sabi ni Queen Sheba, ngayon ko lang nalaman, yung mga kwento-kwento sa akin, wala pa sa katiting ng katotohanan. Marunong talagang haring yun. At pinakamayaman. Pero ang sabi ni Haring Solomon, bandang huli, everything is meaningless. Lahat ng ating pinagpaguran, baliwala. Lalo na kung inipon nyo, ng inipon, at hindi nyo tinikman, nung kayo ay nasa hospital na. Sabi nung nurse, ma'am, kainin nyo na yan, masarap po yan. Wala akong panlasa, anak. Walang-wala akong panlasa. Diba? Kaya sabi ni Solomon, habang malakas ka pa, huwag ka nang makreklamo sa trabaho mo, enjoyin mo na yan. At yung bunga ng trabaho mo, enjoyin mo rin. Kung hindi, iba ang makikinabang niyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Taas ang kamay niyo. Ito, hindi ko maiwanan na hindi kidugtong sa inyo. Ecclesiastes chapter 5, verses 13 to 15. It says, I have seen a grievous evil under the sun. Ito ang yung pinakamasamang nakita ko. Sabi niya, wealth hoarded to the harm of the owner. Kayamanang inimbak, naging mitsa ng buhay ng nagpayaman, nakidnap. Or wealth lost through misfortune, so that when he has a son, there is nothing left for him. Ito ang masaklap na aking nakita. May isang taong nagpayaman ng payaman. Hindi nag-asawa. Dahil ayaw niyang makahati ng kanyang kayamanan. Nagpakatandang lalaki, nagpakatandang binata. Nung mayaman na niya, laging mitsa ng kanyang buhay. Ninakawan. Kinidnap. Yung isa man niya, sa katatago niya, nasunog yung bangko. Hallelujah. Nasira yung computer, nabura ang deposito sa bangko. Hallelujah. Yung iba naman niya, nakita ko niya nag-withdraw sa ATM, nasundan ng pickpocketer. Kanyo? So, umuwing lupaypay, walang naiwan na ipinamana sa kanyang mga anak. Naunawaan niyo ba yun? Kaya sabi niya, there is nothing better than man than to enjoy his work and be happy. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Nakinig ba kayo? Anong narinig nyo? Kawawa naman ako.
Nagpakahirap ng 2 oras, wala pa kayo narinig pala. Amen ba? Okay. Find your partner. Find your partner. Okay. Hallelujah. Okay, taon ng tanong sa partner mo. Napagod ka ba? Napagod ka ba? 1 plus 1. Okay, yung totoo lang yung sasabihin sa pangalawa. Ano, napagod ba kayo? Napagod o nag-enjoy? Okay, ito ang unang tanong. Napagod ka ba o nag-enjoy? Okay, 1 plus 1. Napagod ka ba o nag-enjoy? Oh, pangalawa, sasabihin niyo kung kung saan kasi dalawang yon. 3 plus 3. Nag-enjoy. Amen? Okay. Kung totoong nag-enjoy ka, anong huling sasabihin mo sa partner mo? Ano? Ano? Kanina, ang sabi ng Espiritu ng Panginoon, ngayong gabi kung makikinig kayo, uuwi kayo may bagong buhay. Anong buhay ang iuwi nyo? Ha? Okay. So, ang sagot nyo, nag-enjoy kayo. Yeah. So, ang huling sasabihin nyo, happy you, happy me. Happy you, happy me. 1 plus 1. Napagod ka ba o nag-enjoy? 3 plus 3. Nag-enjoy! 7 plus 7. Happy you, happy me! Purihin ang Panginoon. Purihin ang... O, tasahin niyo madaladalahan. Tasahin niyo agwabilina, tasahin niyo ang passport, handbag, everything. O ikaw, sister, na lumapit sa akin, alam mo na ang gagawin mo. Huwag ka na madedepress. Huwag ka na malulungkot. Huwag ka na nag-iisip ng kung anong masama sa buhay mo. Enjoy your life. Amen. Enjoy it. Sandali lang buhay natin dito, pinahirapan pa natin. Okay, sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa mabuting balita na aking narinig. Ngayon, alam ko na ang gagawin ko sa aking buhay. Aalisin ko na ang lahat ng sama ng loob sa aking puso. Aalisin ko na ang lungkot, takot, pangamba, at pag-alala. I-enjoyin ko na ang bawat sandali, anuman ang hirap na aking daraanan sa aking paghahanap buhay. Ito ay aking ikalulugod, ikatutuwa, i-enjoyin, sapagkat ito ang bigay mo sa akin. Panginoong Hesus, alam ko na ang aking gagawin. Hindi na ako magpapaalipin sa demonyo. Hindi na ako magpapaalipin sa mga bisyo sa buhay ko. Hindi na ako magpapaalipin sa kasalanang naghahari sa buhay ko. Sa pamamagitan ng banal mong dugo, sa pamamagitan ng inyong mga salita, Kristo, ikaw ang magbibigay ng bagong buhay na masaya, masigla, masagana, at kasiyasya. Amen? Amen. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, baba. Ang iyong hawak kamay. Taasan yung kamay. Ito'y regalong iuuwi nyo. Pag ito'y tinanggap nyo at inuwi nyo, tatandaan nyo, anumang hirap na daanan nyo, mag-i-enjoy kayo. Amen ba?